As ours ito mga kapatid, yuko natin mga ulo tayo manalangin. Oh. Just close your eyes, brothers and sisters, and feel the love of God in your heart. Oh, hallelujah. Damahin mo, puno ang puso mo, kapatid. Puno ng pag-ibig ang puso mo, kapatid. Hindi ka nangangailangan ng pag-ibig. Puno ng pag-ibig ang puso mo. Ang kailangan mailabas mo yan. Ma-share mo yung pag-ibig na yan sa iba para madama nilang buhay ang Lord at sumasayo ang Panginoon. Just close your eyes and meditate. Your love extends to the heavens. Your faithfulness grasps the clouds. Oh, yes, Lord. And I will be forever grateful, 'cause your one stays endlessly. The grass withers and flowers fade, but you are always taking of me, and you renew Why not the share your love to one another? strength within Show your love to one me. another. As I wait for you, Pwede mo hawakan yung kamay na yung katabi. thank you, mo hawakan ang kamay na yung Father, katabi. for your love. Padama mo ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Unselfishly Padama mo ang pag-ibig ng Lord sa Kanya. bestowed upon me. Padama mo ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Oh, hallelujah. Now my son Hallelujah. deserving Hallelujah. of the blood Lord, you shed on dumadaloy sa kamay niya ang the pag-ibig ng Diyos. Dumadaloy sa kamay niya ang pag-ibig ng Give it Lord. all Dumadaloy sa kanyang kamay ang pag-ibig ng Diyos. Oh, hallelujah. Come on, saints. Yes, Lord. Yes. Let him feel the love of the Lord. Let him feel the love of the Lord. Let her feel the love of the Lord. Sige, yes, Lord. Yes, Lord. Come on. Express your love to Him. Express your love to God through your brethren. Hallelujah. And you renew the strength within me. As I wait for you, thank you, Father, for your love. Yes, Lord. Unselfishly bestowed upon me. Let's feel the love of God. Let's feel the love of God in this place. Undeserving of the blood you shed on Punong-puno ka ng pag-ibig, kapatid. Puno ng pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. It's time for you to share the love. To share the love. To share the love. In your temple, oh God, we meditate your unfailing love.
Praise God. Salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe. Pwede ba sa pagkakataong ito, mga kapatid, na sabay-sabay natin sabihin sa ating beloved Bishop na maraming salamat, Bishop, sa paalala. At the count of 3, pwede po ba? Sige po, 1, 2, 3. Maraming salamat, Bishop, sa pagpapaalala. Alam niyo, mga kapatid, talagang napakabuti ng Panginoon. The message is very tough, hard, solid, ika nga eh. Pero naniniwala po ako, it is an anointing to our heads. Anointing po yan. Bakit? Kasi dyan po pinararamdam ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Amen po. So ngayon po, pinaalalahanan tayo ng Panginoon again to love one another. Kaya talaga pong each and every time, every Sunday, hindi po tayo binibigo ng ating Panginoon. So, napaka-importante po na wag po tayo magmi-miss ng ating pong physical service dahil talagang iba po pag nandito, talagang daman-dama mo ang pag-ibig ng Panginoon. And talking about love, para sa ating pong mga first-time guests and visitors po na nandito, unang-una, maraming salamat po sa pagdalo po ninyo ng ating pong gawain. Salamat at pinaunlakan niyo po yung naganyaya po sa inyo. So naniniwala po ako na may purpose po ang Lord sa buhay po ninyo at isa po yan is para pakita po sa inyo ng Panginoon yung kanya pong pagmamahal sa inyo. Kaya po kayo nandito. At pinakita po yan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay niya po, yung pagsasakripisyo niya po sa cross of Calvary. Sinakripisyo niya yung kanya pong sarili para po sa ating pong kaligtasan. So, yan po yung tinatawag na gospel of salvation that we need to believe para tayo po ay maligtas. So, please listen to me sa lahat ng mga first-time guests, kaya hindi po sa lahat ng mga first-time viewers po. Pag sinabi po natin kaligtasan, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith." So, malinaw na sinabi nito data that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is about the gospel of Jesus Christ na kailangan paniwalaan natin at sampalatayanan po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ano po yan? Yan po yung death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na po tayong gagawin, tutundok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, "What will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So, dito sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala lang. But rather, pag tayo nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Kailangan sundin po natin yung gospel of Christ. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, tayo po'y magsisisi or we are going to repent, we are going to ask for forgiveness, we are going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit marami tayong kapalpakan, marami tayong nagawang pagkukulang sa Panginoon, for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sin. Diyan po kasi nakatingin ang Panginoon sa puso po natin, nandun yung lubos or taos puso, nagsisisi po tayo sa ating po mga kasalanan. At diyan din po papasok yung death to sin. So yun po yung unang-unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with Him through baptism into death." Ulitin ko, "Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." So sa madali sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Bakit po? Kasi po para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madali sabi, tayo mababago na po. Nang nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact,
once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga bisita na nandito, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Ang hirap magbago pag sa ating sarili. Pero pag nasa iyo ang Holy Spirit, yung gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para makapagbago ng lubusan. At yan din po, yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan po yung lahat ng ating pong mga kahinaan. Gayun din, yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng bisita, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanan ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko po ninyo yung mga ulo. Please repeat after me with this prayer. Gayun din sa lahat ng mga first-time viewers po natin. Please repeat after me with this prayer. Taas po ninyo yung mga kamay po ninyo. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo malapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. ng isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas bilang sariling at tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay at sa ikatlong araw at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. ay nabuhay na Tulungan mo po ako magtulungan mo po ako makapagsimula kapag simula ng bagong buhay. ng bagong buhay At idagdag mo po ako at itagdag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Maraming salamat Sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen.